Okay, sa unang wika, yung ating pong pagtatayo doon sa Pulungyantok, tuloy-tuloy na po yan, ha? Tuloy-tuloy na, no? Hinihintay na lang namin magkaroon ng kalsada para isa na lang natin ang tent making o yung building program natin. Napagkat hindi tayo nakapag 7 sayings, so ang gawin muna natin, April pa naman hanggang May, anuhin natin itong 7 sayings. Diba? Ito po yung unang wika ng Panginoon sa Luke chapter 23 verse 34. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Yan po, no? So, yung mga nakikinig dyan, makinig lang po kayo, at sundan nyo lang po ito, kung may Bible kayo dyan, no? Sundan nyo po yan. Kaya sabi ng Bible, ang panalangin po ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay pagpapatawad. Ano po? At sabi ng Luke 9:56, For the Son of Man is not come to destroy man's life, but to save them. Kaya nga po, ang panalangin ni Kristo is, forgive them. Po, hinihingi tayo ni Kristo ng tawad sa Ama para hindi po tayo parusahan ng Ama. Kaya po ating pag-aaralan yung Christ's constant fervent prayer to the Father. Yung palagi ang panalangin ni Kristo, yung fervent, maningas na panalangin sa Ama. Panalangin ng pagpapatawad. Tayo po ay manalangin muna. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kaligtasan na binigay sa amin through our faith sa Panginoong Jesucristo. Mga po ngayong umaga sa aming pag-aaral, maluwalhati po kayo sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Okay po. Pwede niyo pong i-share yung ating message. Share niyo sa inyo sa mga loved ones, sa inyong account, Facebook account, kung meron kayong account, para po napapakinggan nila ng mga loved ones ninyo. Noon nga, nung panahon na wala pang ganito, puro cassette tape, pagkatapos mag-preach ni Dwight L. Moody, lahat ng member required na bumili ng cassette tape. Pag hindi ka bumili, pagagalitan ka. Ba't di ka bumili? Diba? Ano po gagawin ko dyan? Napakinggan ko na yung message nyo. Bakit? Wala ka bang kamag-anak na unbeliever? Wala ka bang kaibigang unbeliever? Wala ka bang kakilalang unbeliever? Wala ka bang kapitbahay na unbeliever? Eh di, bumili ka niyan at pangregalo mo. Para mapakinggan nila yung message ko. Parang yung daming na-save dahil doon. Ang daming na-save, nakaluluwa dahil yung mga tapes, yung message na ni-record at binili ng mga members. Diba? Kaya yung mga pastor noon, sa Amerika lalo, yan, ay kumikita sila doon sa tape lang nila, sa tape lang. Kumikita sila ng malaki. Bakit? At ginagamit po nila sa mission, yung kinita nila doon sa tape na binili nila, na naibinenta nila. Tinutulong nila sa mga mission, mga pastor. Kaya pag bumili sila ng isang tape, cassette, bala ng cassette tape, meron silang sinusuportahang missionary. Ito, wala naman akong binibenta, di ba? Sabi ko lang, i-post nyo lang. I-send nyo lang. Hanggang paalam muna kayo, may isa-send ako sa iyo, pakinggan mo. Yan. Ganun ba? At yung tao na yun, mga kapatid, wala na po siyang paraan para magreklamo sa Diyos kung siya'y mapupunta na impyerno. Bakit po? Napakinggan niya na yung message eh. Pero the best, kung maisasama niyo sa church, hindi lamang po yung naisama niyo ng message, kundi yung naisama niyo sa church o sa ating mga evangelism. Ano ba? So, sabi nga ng James chapter 5 verse 16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kapag ito po ay word of prayer. Sabi niya, Father, forgive them. Di ba? Mananalangin si Kristo. At ang Panginoon Jesus po ay isang matuwid na tao. He is a righteous person. Hindi lamang kasi siya person. Siya po ay God. He is not just a man. He is God from the very beginning. Hanggang sa siya nagkatawang tao.
siya'y nananatiling Diyos. Hindi po totoo yun na hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Eh di nung palang tama pala ang iba, si Kristo'y tao lang na namatay at hindi yung kanyang, hindi bilang Diyos. O, kaya mali po yung doktrina na yon na si Kristo po ay hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Hindi po yon. Yung kanya pong practice ay hindi niya muna pansamantalang ginawa. Katulad po yung omnipresent. No? Yung pagiging omnipresent niya ay nalimitahan ng kanyang humanity. Yung kanyang Shekinah glory, natakpan ng kanyang humanity. Di ba? Pero yung kanyang Shekinah, nandun pa rin. Natatakpan lang. Yung kanyang omnipresent, yung power niya bilang omnipresent, nandun pa rin. Kaya lang, nilimit muna niya pansamantala sa kanyang pagiging tao o humanity. Pero yung kanyang pagiging all-knowing, hindi po nalimitahan. Nakita nga niya si Andrew si Nathaniel. Diba? Sabi niya, Nathaniel, nakita kita sa ilalim ng puno. Sabi ni Nathaniel, paano niya ako nakita? Ngayon lang kami nagkita. At kilala pa niya si Nathaniel. Kaya nagulat si Nathaniel, diba? Kilala ko. At nandun ako sa ilalim ng puno. At sabi nga ni Kristo, ang totoong Israelita. Di ba si Sakeo? Pagdating doon sa puno ng Sycamore, tumingin ang biga si Kristo. Sakeo, baba ka dyan. Paano nalaman na si Sakeo na si Sakeo nandun? At pangalan niya Sakeo. Kasi nga yung pagiging omniscient ni Kristo, hindi naman niya yon tinakpan. Hindi niya yon umiiral pa rin yun. Diba? At siya'y naging masunurin sa Ama. Sabi nga po ng Philippians chapter 2. He became obedient to the Father. So, effectual, fervent prayer. Si Kristo po ay nanalangin, Father, forgive them. Napaka-effective. Bakit? Sapagkat, nung panahon na yun, yung relasyon ni Kristo sa Ama, hindi pa napuputol as Father and Son. Siyempre, pagka ikaw ay tatay at nakita mo ang anak mo ay dinuduhagi at sinasaktan, ipagtatanggol mo yan. Pero sa panahon na to, parang nakatali ang kamay ng Diyos. Dahil sabi ni Kristo, Father, forgive them. Sabi nga niya, hindi ba kayang magpadala ang Diyos ng legions of angels para kailigtas? Kapatid, isang legion lang po ng angel. Buong mundo, gunaw. Ang isang legion is 10,000 angels. 12,000 angels na powerful, ang kanilang tabak ay matalim pa sa kidlat. At hindi nyo sila kayang hulihin sapagkat sila yung mga hangin. Ministering spirit. Lumilipad sila ng 3 segundo from heaven to earth. Yung Apollo 11, ilang buwang lumipad, papuntang buwan. 3 months yata. Bago nakarating sa moon. Moon pa lang yun, 3 months. Ang angel, 3 to 5 seconds. From third heaven to earth, 3 seconds. Kahit ikaw pa si Goku. Mas pabilis pa kay Goku. Kaya, mga kapatid, 10,000 angels na mga powerful. Hindi nakikita, pero pwede mo makita kung gusto nila magpakita. Na kanilang ang kanilang damit ay nakakasilaw na liwanag. Ang kanilang mukha ay nakakasilaw na liwanag. At ang kanilang tabak ay napakaliwanag. Mas maliwanag pa sa kidlat. Mas matalim pa sa kidlat. Palagay nyo, may magagawa ba ang China? May magagawa ba ang Amerika? May magagawa ba ang Russia? Wala po.
Isang angel nga lang pumatay doon sa mga sundalo ni David. Alam niyo kung ilan ang pinatay? Parang nasa 70,000 yata. Isang soldier lang. Isang angel lang ang pumatay. Nung binilang ni David yung kanyang mga sundalo, nagalit ang Diyos. Nagpadala ang Diyos na isang angel na may dalang tabak. Thousands ang namatay sa loob ng isang araw. 10,000 angels. Gunawang daigdig. Gunawang daigdig. Dahil nga mahal tayo ni Kristo. Amen? Mahal tayo ng Diyos. For God so loved the world. John chapter 3 verse 16, 17, 18. Sabi doon, hindi pinadala ng Ama ang kanyang anak to condemn the world, but to save the world. Mga kapatid, napaka-effective ng prayer ni Kristo sapagkat hindi kinilos ng Ama ang kanyang kamay to destroy us. Umiral pa rin ang kanyang pagiging mahabagin sa tao kahit na lang yung kanyang anak ay kasalukuyang sinasaktan, ginagawa ng kasamaan ng sanglibutan. Diba? Kaya nga po, tingnan nyo nga po yung panalangin niya doon sa isang bundok, Luke 22:44, and being in agony, he prayed more earnestly. He prayed more earnestly. Siya po yung man of prayer eh. Are you a man of prayer? A woman of prayer? O baka kung manalangin ka lang kapag kakakain lang at napakabilis pa. Panginoon, basbasan niyo po ang aking pagkain. Amen. Di ba? Dapat maging man and woman of prayer tayo. Earnestly, fervently. Amen? At yung panalangin ni Kristo nga doon sa bundok na yon ay pumapatak ang kanyang pawis na dugo. Ano po? Dugo. Kaya, bakit po? Si Kristo po ay meron siyang mutual relationship with the Father. Diba? Deep and mutual relationship with the Father. Ano po ba yung relationship niya? Diba? Son, Father and Son relationship. Pag-aaralan po natin yan sa Luke chapter 1, verse 30 hanggang 35, ang sabi ng angel, verse 31, Behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Diba? Jesus. Verse 35, And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also the holy things which shall be born of thee shall be called the Son of God. Kaya po, yung pinanganak ni Mary na bata, yun po yung anak ng Diyos Ama. Siya po yung nananalangin doon sa krus ng Kalbaryo habang siya nakapako, Ama, patawarin mo sila. Di ba? Kaya yung kanyang mutual relationship o deep relationship with the Father, diba? Siya po ay anak. The only begotten Son of the Father. John 3:16, John 1:14. Wala na pong ibang anak ang Father. Diniklara po yan ng Psalms chapter 2. Diba? Na siya ay tatawaging anak ng Ama. So, pangalawa, hindi lamang po siya anak ng Ama, yung kanyang pagiging kabantay ng Ama. Equality with the Father. Kaya hindi po siya basta isang tagapagligtas lang. Ang daming tagapagligtas. Yung si Rizal, tinawag nating bayani, tagapagligtas natin. Di ba yung mga bayani natin? Sina Lapu-Lapu, sina Majin, Majin lang kalaban pala yun. Di na Antonio Luna. Di ba? At kung pag-aaralan nyo ang kasaysayan ng mga yan,
Yan pala, marami rin ganyan, kalokohan eh. Pero bakit tinatawag silang bayani? Kasi sila yung lumaban sa mapang-aping dayuhan. Para tayo magkaroon ng tinatawag na kasarilan. Kaya kahit na lang anong naging kasalanan nila, sila pa rin ay tinaguriang bayani. Dahil ipinagtanggol nila ang bayan sa kalaban. Diba? Ngayon, si Presidente Ninoy, ay si Ninoy, yung namatay, yung binaril, na naging bayani, wala na, tinatanggal na sa listahan ng mga bayani. Yung EDSA Revolution, wala na, tinatanggal na rin. Bakit po? Ewan ko, basta bahala na sila doon. Pero ganito ba, equality with the Father. John 10:10, ang sabi ni Kristo, I and the Father are one. Saan sila iisa? Iisa sila ng nature. Being God. Divine nature. Diba? Kaya nga sabi ni Kristo babalibagin siya ng mga bato, ng mga tao. Ba't ako binabato? Dahil ba sa akin mabubuting mga gawa? Hindi. Binabato ka namin kasi nakikipantay ka sa Diyos. Ibig sabihin, inaangkin ni Kristo na siya'y kapantay ng Diyos Ama. Pero sabi ng Bible, sa Peter, walang nasumpungang daya sa bibig ni Kristo. So, ibig sabihin, yung sinabi ni Kristo, ako ay kapantay ng Ama, ilang ibig sabihin niyan, ay hindi po siya nagsisinungaling. Kapag kung siya po'y sinungaling, hindi siya pwedeng maging tagapagligtas. Bakit po? Sapagkat sabi ng Bible, ang lahat ng sinungaling ay anak ng Diablo. Eh di anak din ng Diablo pala si Kristo o siya ay nagsinungaling. Nung sabihin niyang siya at ang Ama ay iisa. Di ba? Kaya equality with the Father. Ngayon, itong 1 John 5:7, nasabi wala raw sa original manuscript. Mga kapatid, yung original manuscript, hindi na po nakita yun. Ano meron tayo? Copy of the original. Copies of the original. Mga kopya lang. Sabi nga, nasaan ba yung original? Ang sabi ng Bible sa Psalms, chapter 6 po yata yan, Psalms chapter 19, na ang salita ng Diyos ay nasa langit. Naka-establish sa langit. So, ibig sabihin, ang original, maaaring nandun nga sa langit. Kaya pag hinalap mo yung original, hindi mo makikita. Anong meron tayo? Kopya. Kopya ng original. Pagka ba kopya ng original ay mali? Hindi po. Diba? At yung nasa Vatican at saka nasa yung nakuha sa Vatican at sa Mount Sinai, ang tawag po sa mga manuscript na yun ay condemned. Erroneous. Kaya nga po yan ay tinapon. Binaon. Yung nakuha yung sa Vatican, nakuha yan, nakabaon. Bakit? Hindi kaya pag sinunog mo matagal dahil yari yan sa balat ng hayop, balat ng baka yata yan. Ang nakuha naman doon sa Sinaiticus, sa Sinai, ay papyrus. Pero yan ay tinapon sa basurahan. Binili ng isang mayaman. Sa panahon ngayon, milyon ang halaga. Kaya yumaman yung naglilinis doon. Ang tawag dyan sa Vaticano sa Sinaiticus, scripture na yan, manuscript, ay condemned. Wala pong 1 John 5:7 yun. Pero napakaraming Bible, yung tinatawag nilang received text o textus receptus na gamit ng Israel ng 400 years ay merong 1 John 5:7. At ang ibang mga lengguwahe, liban sa Greek and Hebrews and Latin, ay meron po
na 1 John 5:7. Yun lang dalawang Vaticano sa Sinaiticus yung wala. Na pinagmamalaki nila na yun daw ang pinakamatanda na manuscript na napulot, tahukay. Sabihin na natin pinakamatanda. Pero, kaya nga siya tinapon, nilibing, kasi siya po ay condemned. Hindi po yun ang ginagamit ng Israel, yung nasa Vatican, no? Nasa Roma. Ang ginagamit po ng Israel, yung nasa Israel. Yung 400 years manuscript nila. At doon po kinopya sa 400 years manuscript ng Israel, kinopya ni King James Bible, ni King James II, then translate sa English Bible. Kaya sabihin nila, wala raw sa original yan. O, nasaan ang original? Nasaan? Wala pong original. Ay, bakit kaya? Kaya, yung body ni Moses, tinago ng Diyos. Bakit tinago ng Diyos yung body ni Moses? Kasi pagka yung body ni Moses ay nakita ng mga Israelita, sasambahin. Kaya nga kinukuha ni Satanas ang katawan ni Moses para pag nakita yan ng mga Israelita, sasambahin nila yan. Binantayan po siya ni Michael the Archangel. Sabi ni Michael the Archangel, sawayin ka ng Panginoon. Hindi niya kaya, si Satanas, kaya niya labanan. Pero, kaya lang si Satanas, o si Lucifer, na naging Satanas, siya yung pinakamagandang angel. Pinakamakapangyarihang angel. Pero kaya bang labanan niya ni Michael the Archangel? Opo, naglaban sila nung nanalangin si Daniel sa Diyos. Nung araw na yon ay tinugon ng Diyos ang panalangin ni Daniel. Pero nung pagdating niya sa gate of third heaven, nandun si Satanas. Nasa bukana ng gate. Ba't nandun si Satanas? Nakakapasok nga siya ng heaven eh. So, nakakarating siya dun sa konseho ng Diyos. Nakita ni Michael the Archangel nandun si Satanas. Kasama yung kanyang hukbo. At naggera sila ng 10 araw. Natalo ba si Michael the Archangel? No. Nanalo si Michael the Archangel kay Satanas. Kaya si Satanas, si Michael the Archangel lang katapat niyan, talo pa siya. Lalaban pa siya kay Kristo. Lang. Sabi nga ni Kristo, wala yan. Si Satanas, wala yan. Wala sa akin yan. Hindi nag-i-struggle si Kristo kay Satanas. Alam niyo kung saan nag-i-struggle si Kristo? Sa kasalanan. Nung iinumin niya na yung saro, nag-struggle siya. Ama, pwede ba lumagpas sa akin to? Pero si Satanas, sabi niya, ay Satanas, wala yan. Pero nung saro na ng kasalanan, ang Ginoon, Ama, pwede ba lumagpas? Bakit? Sapagkat aakuin niya ang sala ng sanglibutan. Mapag-aralan pa po natin yun. Ano ba? Equality with the Father. Kaya si Kristo, meron siyang karapatan bilang anak at bilang kapantay. Diba? Sa company, kung ikaw ay co-owner ng company, wala ka bang karapatan na kausapin yung isang may-ari? Ano ba? 3 kayong may-ari. Ang share ninyo tig 1 trillion. Eh dahil yung isa nakaposisyon, lahat kayo may posisyon, pero binigyan mo yung isa ng pinakamataas na posisyon. Nahulugan ba dahil pinakamataas siya hindi mo na siya ka-level? Dahil mataas ang posisyon niya, tinatawag na siya yung president. Di ba? Sa ano lang yun? Sa office lang yun, sa office. Siya yung president. Oh. Dahil ikaw ay vice president, ibig sabihin, mas mataas siya sa'yo. Hindi po. Sa opisina lang yun. Pero pagdating sa pagiging may-ari, ay pantay-pantay lang kayo. Opo. Kaya si Kristo ay kapantay ng Ama. Hindi po siya
superior, hindi rin po siya inferior. Kaya si Kristo po, kaya nga sabi ng 1 Timothy, hindi mo na, basahin mo natin, 1 John 5:7, For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Diba? 1 Timothy 3:16, And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Sino ba yan? Na Diyos na nagkatawang laman? Si Hesus Kristo. John 1:1, John 1:14. Ayan po, sabi ng John 1:1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The Word was God, and the Word was made flesh. Kaya si Kristo po ang Diyos na may laman. Bakit siya nagkaroon ng laman? Kasi nga po, ililigtas niya tayo sa magitan ng kanyang laman at ng kanyang dugo at ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay. Yun po ang katotohanan. Kaya nga po yung Trinity ay mystery po yan. Hindi po natin pag-aaralan ng Trinity. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Magkakapantayan. Diba? Kaya, yung Trinity, yan po yung kanilang office. Diba? Ang office ni Kristo as Son, forever yan. Ang office ng Ama as Father, forever yan. Ang office ni Kristo as comforter. Diba? Siya po yung seal of our salvation, forever yan. At pangatlo, Jesus is co-author, is the co-author with the God. With God. No? Co-author, co-creator pala. Co-creator with God. Ano po? Of all things. Co-creator of all things with God. Yan. Kaya, si Kristo po ay hindi lamang po siya Diyos, no, na nagkatawang tao. Siya po'y kapantay ng Ama. Ano po? Anak ng Ama. Siya po'y kapantay ng Ama. At siya po'y manglilikha na kasama ng Ama. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. Yung Him dyan, Jesus Christ. Diba? Yung Word, si Jesus Christ. Verse 14, di ba? Eh sa verse 3, And all things were made by Christ. And without Christ was not anything made that was made. Kung walang Jesus, walang Kristo, walang nalikha. Diba? Kasi sinasabi nila, 1 Corinthians 8:6, But to us, there is but one God, the Father, of whom are all things. We are in Him. And one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Sabi nila, isa lang ang Father, isa lang ang God, ang Father. Sige, isa lang ang God, the Father. Isa lang ang Lord, si Jesus Christ. Di ba? Isa lang ang Lord, si Jesus Christ lang. Huwag kang tatawag sa Father. Lord, Father, magkaiba yun. Lord, Jesus Christ yun. Father, yun yung God, di ba? Pero sabi ng Jeremiah 10:10, The Lord is the true God. The living God. Isa lang po ang Panginoon, kasi nga, isa lang naman talaga ang Diyos eh. Nagpahayag lang siya sa 3 persona. Itong huling text, itong New Testament. Pero, from the very start, Genesis 1:1, Genesis 1:2, 1:3, makikita niyo na dyan, yung 3. God, the Father, the Word,
And God said, that is the Lord Jesus Christ. Said, Jesus Christ yan. And the Holy Spirit moved upon the face of the deep. The Holy Spirit andun. So, the creation story involved the three persons. The Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one. One. Hindi po tatlong Diyos. Okay po? Kaya, kung totoo na magkahiwalay sila, edi magkahiwalay din ang creation nila. Hanggang ngayon, ang science ay wala pang nakikitang katulad ng Earth sa buong universe. Observatory universe. Wala pa. Totoo na sa ibang lugar may buhay. Bakit? Sa langit may buhay. Pero wala pang natutuklasan sa ibang planeta na mayroon may buhay. Earth pa lang. Hanggang ngayon, Earth pa lang ang may nakikita na may buhay. Okay? Kaya nga, sabi ng Deuteronomy 6:4 and 5, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Di ba? Thou shalt love the Lord thy God. Mahalin mo ang Kristong Ama. Eh gusto, bakit si Kristo naging Ama? Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Ang tawag sa sabi niya, and he was, tingnan nyo, at siya tatawaging, yan, wala rito. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, wonderful, counselor, tagapagpayo, the mighty God, makapangyarihang Diyos, the everlasting Father, walang hanggang Ama, the Prince of Peace. Pag sinabi niyo si Kristo hindi Ama, mali kayo doon. Kapag sabi ng Bible, tatawagin siyang everlasting Father. At tinawag nga ng Diyos si Kristo, Diyos eh. Tinawag ni Kristo, ng Ama si Kristo na God. Hebrews 1:8. At tinawag ni Kristo ang Ama na God. Doon sa sinabi niya, My God, why hast thou forsaken me? Forsake. At tinawag ni David ang Ama na Lord. At tinawag ni David si Kristo na Lord. Ang sabi ni David, The Lord said unto my Lord. Yung unang Lord, ang Father. The Lord said, the Father yon, unto my Lord. Si Jesus Christ yun. Di ba? Kaya, ang Lord, yun din po yung God. At ang God, yun din po yung Lord. Okay? Psalms 100 verse 3, Know ye that the Lord, He is God. Oh. Psalms 33:12, Blessed is the nation whose God is the Lord. Oh, God is the Lord. Jeremiah 10:10, But the Lord is the true God. He is the living God. Nehemiah 9:7, Thou art the Lord, the God. Di ba? Thou art the Lord, the God. Psalms 86:12, I will praise thee, O Lord my God. Isaiah 37:16, O Lord of hosts, God of Israel. Acts 4:24, sabi yan, and said, Lord, thou art God. Acts 4:24, di ba? Mga kapatid, Jesus and God the Father has a constant mutual relationship and communication from everlasting to everlasting. So, at meron pa po yan. Yung pong si Jesus Christ,
yung kanyang deep relationship, mutual relationship with the Father. Pangalawa, yung kanilang Jesus Christ and Father's mutual sincere covenant. Meron silang covenant. Ano po bang covenant ng Father and the Lord Jesus Christ? Christ as priest and prophet of God. Covenant yan ng Ama at ni Kristo. Si Kristo ang priest and prophet of God. Hebrews 9:11 to 14. But Christ being come and high priest, di ba? High priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls, of a goats, and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? For Christ is not entered into the holy places made with hands, which the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. For then must he often have offered since the foundation of the world. But now, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So si Kristo po ay isa po siyang priest of God. Forever yan. Si Kristo po ay isang prophet of God. Kaya nga sabi niya more than a prophet. Nung si John the Baptist ay kinulong, sinabi niya sa mga tao, narito ang hindi pa sa propeta. Tinutukoy yung sarili niya. Hebrews 7:11 to 17. And patuloy, if therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron? For the priesthood being changed, there is made of necessary change also of the law. For he of whom these things are spoken pertained to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. For it is evident that our Lord, si Kristo yan, sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. And it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek there is ariseth another priest. Yan, yung another priest, si Kristo yan, who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. For he testifieth, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Hindi na po natin tatapusin, marami pong talata. Pero sinabi rito, forever priest after the order of Melchizedek. Ang pagiging priest ni Kristo, hindi pang lupa. Kasi ang pagiging priest sa lupa ay Aaron yan. Pero ang pagiging priest ni Kristo ay panglangit. At hindi po yun kay Aaron. Diba? Yun po ay nasa order ni Melchizedek. Kaya ang pastor, hindi Aaron yan. Ano? Melchizedek yan. Diba? Kay Christian. Kaya kay Kristo tayo. Nakalinya tayo. Si Kristo nakalinya kay Melchizedek. Siya priest forever. According to the order of Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? The priest and king of God in Salem. Salem, ito ngayon Jerusalem. Diba?
Ibig sabihin po ng Salem ay kapayapaan. Aha. Kaya po, hindi po kami nasa linya ni Aaron. Kasi kung nasa linya kami ni Aaron, dapat nagpupunta kami ng Israel. Dapat naghahandog kami ng tupa. Naghahandog kami ng baka, kambing. Diba? Eh, hindi naman tayo Aaron yan eh. Tayo ay kay Kristo. At si Kristo, inihandog niya ang kanyang sarili. Wala siyang ibang inihandog na hayop o anuman. Inihandog niya yung kanyang mismong sarili. At siya mismo ang nagdala ng kanyang dugo sa langit. Hindi doon sa Israel. Sa langit. Siya na ang offering, siya pa ang high priest na nag-offer ng kanyang dugo. Kaya si Kristo, both king, priest, and prophet. At doon po nakalinya ang mga pastor. Kaya huwag niyo kami tatawagin na Aaron yan. Kami po ay Christian. Yeah. Christian. Oh, hindi puti yan, Christian. Oh, para maganda. Okay ba? Kaya pag kayo po ay nagpastor, sa order ni Kristo, may kay Melchizedek kayo. At hindi po tayo tumatawag sa Diyos na nakatuon doon sa Israel. Tayo tumatawag sa Diyos na nakatuon sa Iglesia ni Kristo. Ano ba Iglesia ni Kristo? Diba? Yan yung tayon na kinamatayan ni Kristo. Hindi po yung Iglesia ni Kristo dyan, ha? Pero bibigyan ko kayo ng, alam niyo po ba kung ano po yung Church ni Kristo? Meron po tinatawag na remnant. Asang-ayon po sa mga nag-aaral, ang remnant. No? Ito po yung mga Baptist. Mga Baptist yan. Yan po, ang mga Baptist lang, ang tanging tao, grupo, na hindi nakisama sa Papa. Buong mundo po, meron po silang samahan ng lahat ng relihiyon sa buong mundo. Kasama po dyan ang Muslim, kasama po dyan ang Roma, kasama po dyan ang Anglican, ang Protestantism. Lahat po sila kasama dyan. Isa lang po wala dyan. Alam niyo kung ano wala dyan? Baptist. The only religious group na hindi kasama dyan ay Baptist lang hanggang ngayon. Siguro may ibang Baptist kasi mayroong Baptist na liberal. Pero yung mga Baptist na katulad natin, mga fundamental, independent, separatist, Baptist, hindi po tayo sumasama sa kanila. Bakit? Ang tawag po dyan sa grupo na yan ay ecumenical. Tayo po, mga fundamentalist. Kaya ang Baptist lang ang hindi sumasama sa kapupunan ng mga relihiyon sa buong daigdig na nagkakaisa ngayon. At ang target nila, one world religion. One world religion. Kasama ba tayo doon? No. Hindi po tayo kasama sa binubuong one world religion. Nakaseparate po ang Baptist. Marami pong pag-aaral niyan. Nasa Bible yung mga hindi lang binanggit, no? Pero sa pagkasabi ng Bible, nagpadala ang Diyos ng isang tao. Ang pangalan ay Juan. Diba? Juan. Sino po ba si Juan? John the Baptist. Kaya nga ayaw nilang tawagin John the Baptist. Ang tawag nila? John the Baptizer. Kasi binubura nila ang pangalang Baptist. Noong pangaral yan. Binubura nila ang pangalang Baptist sa history. Pero ang Baptist, hindi po kayang burahin. Ang Baptist, magaling magtago. Hindi po tayo humahawak ng baril para makipaglaban sa kalaban. Hindi po tayo mahawak ng tabak para makipaglaban sa kalaban. Ano ba hinahawakan natin? Bible. Bible and prayer.
Dalawa lang po ang hawak natin. Bible and prayer. Kahit pinapatay ng mga Baptist, hindi po sila yung mahawak ng tabak. Pag Baptist ka, special death. Susunugin ka ng buhay. Pag hindi ka Baptist, ilalabang ka sa gladiator. Hindi ka Baptist o gladiator. Hanggat kaya mong patayin ng mga leon doon, buhay ka. Pero pag Baptist, sunugin yan ng buhay. Kung ano yung Biblia niya, yun ang gagamitin natin. Pang-start ng apoy. Alam nyo ka ni Bible na hinahanap nila? King James Version. Pag alam nilang King James Version ka, oy. Kaya nga ayaw gamitin to eh. Alam niyo ba, ayaw gamitin ng mga ibang religion to. Almost all religion of the world, ayaw nila ng King James. Bakit ayaw nila ng King James? Kasi mabibisto sila na mali ang kanilang doktrina. Yung nawawala ang kaligtasan, hindi gumagamit ng King James yan. Meron, madalang. Pero sabihin nila, kasi ano to eh, mahirap intindihin. Mahirap po intindihin. Pati pinag-aralan po yan. Yung readability niya ay ultimo yung 3 years old, kayang basahin po ang King James Version. Hindi rin maintindihan. Ultimo grade 3, student, kayang intindihin ang King James Version. Yung kanya readability, understandability, mga elementary lang, mga nursery kinder lang, naiintindihan ang King James Version. Pero sabi ng mga nag-aaral, ang lalim yan. Hindi po malalim yan. Pasanayan lang yan. Dito tayo nasanay. Hindi. Para sa atin, easy lang. Dito na tayo nasanay. Kapatid, King James Version, yan ay inuubos kapag alam nila ang kauna-unahang Bible na tinranslate sa Chabacano yata. Tinranslate ito sa Mindanao. Kauna-unahang Bible na tinranslate sa lingwahe ng mga dialect ng mga Pilipino sa Mindanao ay King James Version ng isang pari. At nung tinranslate niya to, nag-resign siya bilang pari. Nabuhay siya ng isang mangaral, pero hindi pari. Pag nalaman nila na ikaw ay nagbabasa ng King James Bible, papatayin ka. Death penalty ang katapat ng merong matagpuan may King James Version na tao. Kahit pari ka, papatayin ka. Sapagkat sa kanila, kaaway nila ang King James Version. 16:11. Kapatid, ang bride ni Cristo, Baptist. Amen? Be proud, you are a Baptist. Sabi ng iba, Pastor, hindi mapapatunayan yan. Napatunayan na. Siguro di niyo pa lang napatunayan. Pinag-aralan na yan ang maraming Baptist na mga matatalino, magagaling. Na ang remnant ay ang mga Baptist. At ang mga Baptist, yan po ang pakakasalan ni Kristo. Baptist bride. Tinitatanggol po namin yan. Naipagtatanggol po namin yan. Ngayon, yung hindi makaya ipagtanggol, sasabihin lang, ay, satanista yan. Bakit? Naniniwala na Baptist lang daw ay ikakasal kay Kristo. Of course, Baptist na ikakasal kay Kristo. Kaya hindi nila matanggap kasi hindi nila, ayaw nilang tanggapin. Pangalawa, ayaw nilang pag-aralan ng malaliman. Just study the Word of God. Just study the history. Yung mga manunulat, yung mga katulad ng Wikipedia, Encyclopedia, mga ano yan mga Catholic. Dominant yan. Bakit? Kaya hindi mo mababasa dyan ang mga malalalim na ng Baptist. Wala doon. Doon sila naghahanap wala ka makikita dyan. Sabi nila, ang Baptist daw ay galing sa Protestant. Mali po. Ang Protestant galing sa Baptist. Paano nangyari yun? Sapagkat na-save si Martin Luther through the preaching of the Baptist.
At nung ma-save si Martin Luther, lumabas siya sa Catholicism. Gumawa siya ng kanyang thesis. At kaya pinanganak ang Reformation na Lutheran or Protestantism. Pero bago nagkaroon ng Protestantism, nagkaroon muna ng Baptist. At kasama yan ni Luther nung tinatag niya. Kung may Baptist na, bago pa niya itatag yung kanyang Protestantism, ibig sabihin, nauna ang Baptist. Bakit wala sa Wikipedia? Wala sa Encyclopedia? Mga kapatid, Catholic dominant ngayon. Kaya wala dun yun. Pero, may nakita ko. Nung tinatag ni Luther ang kanyang Protestantism, kasama niya mga Baptist. Kung ang Baptist galing sa Protestantism, dapat Protestantism muna bago nagka-Baptist. Hindi po, nauna ang Baptist bago ang Protestant. Hindi nila kasi kaya ipagtanggol yan. Kaya sabi nila, lahat daw na naniwala sa Baptist bride ay sa demonyo. O sige naman, sa demonyo tingin nila sa akin. Pero sabi ko sa isang pastor, mag-aral tayo ng maliliman sa Bible. Tingnan natin. Para alam natin kung talaga bang biblical. Hindi lang biblical eh. Nandun na nga ang Baptist eh. Ano sabi ng mga iglesia? Nasa Bible kami. Biblical kami. Binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo, di ba? Oh. Pero sa kanila, hindi naman plural eh. Iglesia ni Kristo, singular. Ang Bible eh, plural. Mga iglesia ni Kristo. Hindi iglesia ni Kristo. Mga, may mga. Sa kanila, iglesia ni Kristo, singular. O sa Bible, plural. Okay ba? Technicality rin yan, di ba? Hindi natin mga kapatid. Hindi po, kaya pa nag-aaral ka ng Bible, hindi po pwedeng babasa ka na, kukuha ka, hindi po, mga kapatid, talagang may prayer yan, may fasting yan. Tayo, kaya natin ipagtanggol yan. The Baptist is the bride of Christ. At pinagtanggol na yan ni Pastor Agpoon. Okay, hindi na po tayo magpapalawig, no? So, Christ is the priest and prophet of God. Jesus Christ, a mediator and advocate of the Father between God and man. Letter B. Siya po ang ating advocate, tagapamagitan, no? 1 John 2:1. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Tagapamagitan natin. Jesus Christ is our priest and advocate to God. Priest, He proclaims God. He brings us to God. Advocate, He defends us from the accusation of our adversary. Accuser before God. Sino yan? Si Satan. 2 Corinthians 5:18. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation. Namatid. At ang pangatlo po, the Lord, the Father, the Lord and the Father's single mutual plan of salvation. Isa lamang po ang plan of salvation. Hindi po marami. Sa iba, 3. Sa iba, 2. Sa iba, 5. Ang dami po. Pero sa Bible, isa lang. By faith. Amen? Isa lang. Si Kristo po, ano po? Ang ating ultimate sacrifice. Siya po yung Lamb of God. John 1:29 to 36. Hebrews 9:12 to 14. At si Kristo po, siya po ang gumanap ng ating kaligtasan doon sa Calvary. Ano ba? Ephesians 2:8. Sabi nga, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Tama din. God gave His Son as the only sacrifice for salvation of the world. Si Kristo, binigay po ng Diyos to suffer and to die on the cross as God in flesh. Number 2, to be buried in 3 days. To be rose again on the 3rd day. And He sat down at the right hand of the throne of God.
in heaven. Mga kapatid, gusto ko makita nyo, the only sacrifice of Jesus Christ, yun lamang po ang tinanggap ng Ama for our salvation. And you can have it only by faith in Christ Jesus. Ano nyo, pinag-aralan ko po kagabi. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Alam nyo, naka-italize yung pong cometh. Ano ba yung sabihin nun? Sa mga nag-aaral po ng Bible College, pag sinabing italize word, yun ay sinuportahan lang. Ibig sabihin, wala sa original yung salita na yun. Yung salitang cometh, wala po sa original yun. Bakit wala? Doon sa copy ng original. Bakit wala sa copy ng original? Kasi po, nabura, nasira. Ngayon, yung mga matatalino, sinuportahan nila at nilagay nila ay cometh. At nabasa ko kay Clark, ang ibig sabihin daw ng salitang cometh, doon nag-originate. Doon nagpasimula. Isalita kasing cometh, parang dumarating no? Galing sa heaven, bababa sa earth, pupunta sa'yo. Parang ganon. Hindi po ganon yun. Ibig sabihin, nung marinig mo yung gospel, biglang nagsusulpot bigla yan. Doon na mag-i-start, parang pinanganak ang pananampalataya mo. Hindi siya, bibigyan kita ng pananampalataya para maligtas ka. Paano hindi binigyan? Hindi sila maliligtas. Kaya nga sabi ng mga tulip, pag hindi ka binigyan ng faith, hindi ka maliligtas kahit gusto mo maligtas. Hindi ka binigyan ng faith Yun lang binigyan ng faith, yun lang ang maliligtas. Gusto ko maligtas, hindi ako binigyan. Hindi ako maliligtas. Kahit anong gawin kong pagpapakabuti, dahil hindi ako binigyan ng faith, hindi ako piniling maligtas, hindi ako maliligtas. Kung ako naman ay nagpakasama, kahit anong sama ko, dahil binigyan ako ng faith, ako'y pinili, ako'y maliligtas, kahit ako pa ang pinakamasama. Whether I like it or not, maliligtas ako. Dahil ako'y pinili. Mga kapatid, yun po'y maling doktrina. Devilish doctrine. Ang tamang doktrina, kaya ka pinili ng Diyos para sa kaligtasan kasi pinili mo si Kristo. Dahil pinili mo si Kristo at nanampalataya ka kay Kristo, naligtas ka. At kailan lumitaw ang pananampalataya? Nung marinig mo ang gospel of your salvation. Saan galing yung faith? Galing sa Diyos? No. Nag-originate sa puso mo. Kung paano nag-originate sa puso ni Satanas ang tinatawag po na iniquity. Diba? The iniquity was found in the heart of Lucifer. Ganon din naman yung faith. Ang faith, nagmumula sa puso mo yan. Pinapanganak yan habang nakikinig ka ng gospel of message. Gospel message. Kaya hindi po siya yung faith nandyan sa ere, umiikot, naghahanap ng pupuntahan. Hindi po ganun yun. Ibig sabihin, nung marinig mo yung gospel, pinanganak sa puso mo, nag-start sa puso mo yung faith. Yun po yun. Kapag sabi ni Kristo, maging ang patay pag narinig ang aking boses, sila'y mabubuhay. Pastor, patay, di ba patay tayo? Oo, patay tayo spiritually. Narinig natin yung message of the gospel. Kaya nabuhay tayo. Amen? Kaya nabuhay tayo. Yung depravity of the unbeliever. Kaya daw ang unbeliever hindi pwede maligtas. Ay ang patay hindi pwede maligtas hanggat hindi binibigyan ng faith. Mali po yun. Mali po yun. Hindi siya masisave hanggat hindi siya nakakapakinig ng gospel at hindi tumutubo. Ala siyang pananampalataya doon. Kaya kailangan makapakinig ng gospel ang unbeliever para yung faith ay magmula sa kanyang puso. Sapagkat hindi naman po namatay ang
full person natin eh. Isa lang part ang namatay sa atin. Hindi po lahat ng part. Body, soul, and spirit tayo. Ang namatay lang, spirit. May body and soul ka pa. So, ibig sabihin, you are not totally dead. Kapag buhay pa yung spirit mo, ay yung soul mo eh. Di ba? Pwede pa tayo lumapit sa Diyos. Isalitang death separation. O na, separate tayo sa Diyos, pero hinanap tayo ng Diyos. Kaya pwede pa tayong bumalik sa Diyos by faith in Christ Jesus. Kaya, kayo na nakikinig, pati dito sa ating kung si Kristo tatanggapin niyo sa inyong puso, as your God, Lord, and Savior, He died for your sin, for my sin, for the sin of the whole world. Just accept Him in your heart. Maliligtas ka. Magiging anak ka ng Ama, tagapagmana ng langit. Ililista ng Ama ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At pag namatay ka sa mundo nito at dumating si Kristo sa rapture, nasama ka niya sa langit. Gusto mo ba yan? Gusto mo ba yan? Daling kayo ng Diyos sa langit. Bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Kristo, Father, forgive them. Diba? Nanalangin na si Kristo sa Ama. At ang Ama'y handa na magpatawad. Kung ihingi tayo ng tawad. Maraming humihingi ng tawad, pero hindi naman sincero at hindi naman sa Diyos. Kaya hindi rin naliligtas. Si Judas, humingi ng tawad yan. Kanino? Doon sa mga pare. Dapat humingi siya ng tawad sa Ama. Dumapit siya kay Kristo. Sabi na nakapako, sabi sa nakapako, ngayon din, kasama kita sa paraiso. Bakit? Sapagkat tumawag sa kay Kristo, nanampalataya siya kay Kristo. So, naligtas siya. So, ang tanging tatanggap lang kay Kristo, mananampalataya lang kay Kristo, ang tanging tatanggapin ng Diyos para kanya maging anak na tagapagmana lang. Tayo tumayo. Tayo po yung po. Panginoon Diyos, salamat po. Napakaganda ng iyong mensahe. Ikaw ay dumalangin sa Ama, sa aming kapatawaran, sa aming kaligtasan, upang magkaroon kami ng buhay na wala hanggan sa langit at masaganang buhay dito sa lupa. Ama, mangusap po kayo maluhati. Bago tayo magbukas mga kapatid, kayo mga nandirito at yung mga nakikinig sa atin, are you sure? Sigurado ka na ba? Pupunta ka sa langit pag namatay ka? O hindi mo alam kung sa langit ba o kung saan man. Sabi ng Bible, may dalawang lugar na pupuntahan ng tao. Lugar makaginhawaan, ang lugar ng Diyos sa langit at lugar ng pagdurusa. Yan po ay sa impyerno na nasa pusod ng daigdig at sa dagat-dagatang apoy na nasa kalawakan pa at hinahanap pa. So kung tatanggapin mo si Kristo, ngayon, maliligtas ka. Bibigyan ka ng Diyos ng Kanyang Santong Espiritu. Tatatakan Kanya ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santong yan, ang tutulong sa iyo para mabuhay ka ng maligaya, mabuhay ka ng matagumpay, mabuhay ka ng mapayapa sa mundo ito. Bibigyan ka ng Diyos ng Kanyang karunungan through the Holy Spirit and through His Word. Tanggapin mo lang si Kristo sa iyong puso. Aminin mo na makasalanan ka. Manampalataya ka na si Kristo, Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus para sa iyo, para sa kasalanan mo, para iligtas ka, para bigyan ka ng buhay na hanggan. Ito po yung panalangin. Sino man sa atin ang gustong sumabay? Kung hindi mo pa tiyak na ikaw ay papuntang langit, ito yung panalangin para makarating ka sa langit sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Sumunod ka. Panginoong Diyos, sumunod na po kayo, no? Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako. Ang Panginoong Yesus, bagamat siya Diyos, para sa aking kaligtasan, para sa kapatawaran ng aking kasalanan, siya'y nagkatawang tao. Namatay sa krus, binayaran ng aking sala, siya'y nalibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ako po'y nagtitiwala, nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, na siya lamang ang aking tagapagligtas, ang nagbayad ng aking kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Siya lamang ang magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas
at Diyos ng aking buhay. Ama, isulat niyo po ang aking pangalan dyan sa langit, sa aklat ng buhay. At bigyan niyo po ako ng Santong Espiritu bilang iyong tanda na ako'y iyong anak. Ako'y tagapagmana ng lahat ng iyong pangako. Ito po ang panalangin ko, Ama, na may pagsisisi ng lahat ng aking kasalanan. Pasasalamat at pagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ako na lang po mananalangin, mga kapatid, bago tayo magwakas. Mga kapatid, hindi na po magtatagal. Darating na po ang Panginoon. Sigurado ka ba na yung kasama mo sa buhay, sa bahay, kasama mo sa pamilya, kasama mo sa negosyo, ay pupuntang langit? Mga kapatid, maawa kayo sa kanila. Kami ni Mrs. naghahanap buhay kami, hindi para sa amin, hindi para sa mga anak ko lang, kundi para sa lahat. Lahat ng pinupundar namin ng naming mag-asawa, hindi amin yan. Hindi sa mga anak ko lang yan. Para yan sa lahat. Dahil gusto namin lahat maligtas. Lahat makarating sa langit. Lahat magsisi ng kasalanan. Lahat tumanggap kay Kristo. Magkaroon tayo ng Bible study sa bahay niyo. Magkaroon tayo ng prayer time sa bahay ninyo. Magkaroon tayo ng feeding program sa bahay ninyo. Mga bata sa paligid ninyo ay kunin ninyo, ayain ninyo. Tuturuan natin ang salita ng Diyos. Papakainin natin. Kung kaya pa natin, bibigyan natin sila ng gift. Nasabi ko nga, darating ang panahon, lahat ng bata natin may allowance sa pag-aaral. Gumagawa po kami ng paraan ni Jesus. Lahat ng bata natin tatanggap ng allowance. At yun po from nursery kinder up to college. Hindi po pang nursery kinder lang. Hindi po pang elementary lang. Hindi po pang high school lang. Hindi po pang college lang. From the very start na sila nag-aral up to the end ng kanilang pag-aaral, we will support them. At least minimum of transportation allowance. Yun ba? At kung meron pa tayong extra blessing, bibigyan natin sila ng sapatos, damit, gamit, para lang ma-encourage natin sila na mag-aral, magpatuloy, magtapos sa kolehiyo. Kaya kami ni Mrs. naghahanap buhay. Kaya kami ni Mrs. nagtitiis. Ay mga kapatid, mahabag po tayo sa mga tao. Pag namatayan, sa impyerno pupunta. Dapat, maaralan natin ang salita ng Diyos. Sa amin, may bagong patay na naman. Napakarami na po namatay sa amin. Sobrang init ng panahon. Lagi may inaatake. Kaya, ang dami na pong nilibig sa amin. May patay na naman doon sa amin. Minsan, di pa nalilibig yung isang patay, meron naman. Kalilibig lang ng patay, meron na naman ulit. Tinabaga na, pakaraming tao sa amin. Konti lang po tao sa amin. Kapulungin to. Pero lagi may patay. Kapatid, sana huwag yung mahalakin sa buhay yung susunod. At kung meron man tayo mahal sa buhay na susunod sa kamatayan, sa langit pa sila pupunta. Ba't di natin sila kausapin? Sincerely, prayerfully, sacrificially, kausapin natin sila. To accept Jesus, the Lord Jesus Christ, to be their Savior. Tayo mananalangin, tayo tumayo. Lumakot ko sa harap. Let's commit ourselves. Panginoon, I will try to do all I can. Kung hindi ko makaya ipaliwanag, iimbitahan ko sila sa church. Iimbitahan ko sila sa mga prayer meeting, sa Bible study, para lang sila makapakinig at maligtas. Yan po ba? Yan na sa mga classmate ninyo, mga kapitbahay ninyo, mga ka-co-laborer ninyo. Sabi nga, mga kamarites ninyo. Huwag na natin imarites ang buhay ng iba, maliban sa buhay ni Kristo. Pag ang buhay ni Kristo ang minarites natin sa tao, yung taong yan, maliligtas. Yung taong yan, matutuwa sa inyo. Diba? Panginoon, salamat po sa iyo. I did all I can to tell your people
about the forgiveness and also to the unbeliever. Nawa po, mahamon kami Panginoon. Matuto kami magsakripisyo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ama, I bless you po ang bawat isa. I bless you po ang aming mga offering at maging pagpapala ito sa amin. Pangdalangin sa pangalan po ng Panginoon sa Give thanks